Marcoleta, maging itong si Corina Sanchez ay nagtataka sa asal ni Marcoleta, mga kababayan, sapagkat sinabi nito na dapat daw itong si Guteza ay hindi na magpakita. Piruin mo, isang abogado ka at gusto mo ma-prosecute ang mga tao na may kinalaman di umano ayon sa inyo. Mastermind pa nga ng flood control anomalies or corruption sa gobyerno. Pero mga kababayan, maririnig sa'yo that you advise this person not to show anymore. Diba? Oh, eto yung pahayag ni Rodante Marcoleta. Pakinggan natin. Pinaghahanap ba siya ng tao? I mean, in law, pwede po ba siyang hanapin at pilitin na umappear sa Senado? Hindi, ang aking kasing pinagdududahan dyan, bakit kasi kung ano-ano nga yung ipinatong ng mga akusasyon sa kanya na nameki siya ng baka ako yung kahit papano naiinis siya. Teka lang Marcoleta. RTC na yung nagsabi. 'Di ba? Bilang isang abogado, mga kababayan, yung inilabas na resolusyon ng RTC na peke yung notaryo, okay? Para madibang mo ito, hindi sa publiko. Okay? Hindi doon sa interview mo gagawin yon. Bilang isang abogado, alam mo yung right place, right avenue, mga kababayan, para ito po ay ilaban mo. Hindi, mali ang sinabi ng RTC. Di ba dapat bilang abogado, ang gagawin mo, motion for reconsideration, mag-MR ka kaagad. Teka lang, magbibigay ka ngayon ng mga justifying evidence para mabaliktad ng RTC yung kanilang resolusyon. 'Di ba? Mga kababayan, hinggil po doon sa nasabing pagkilala nila doon sa pirma nitong si Attorney Espera. Kung mali yun, isa lang ang paraan. Hindi po sa interview nasasabihin na ginigipit at sinasabi kung ano-anong mga paninira dito kay Guteza. Hindi sinisiraan kasi RTC ang naglabas. Ibig bang sabihin, sinasabi mo, nabulaan itong RTC? Ibig bang sabihin, sinasabi mo na itong RTC na to ay bayaran? Diba? Bilang isang abogado, you cannot do that. Of course, mga kababayan, bilang isang abogado, kaya tuloy nasasabihan ka ng mga ex-judge, diba? Yung former Supreme Court judge na si Ascuna at itong si Carpio na lower rank among lawyers. Ay dahil ganito eh. Isipin nyo mga kababayan, abogado ka pero napakababa ng pagtingin mo doon. Sasabihin mo lang na sinisiraan si Guteza. RTC na yung nagsabi. Sino ka para banggain yun? 'Di ba? Bilang isang tao, bilang isang abogado, mag-file ka ng motion for reconsideration doon sa RTC na naglabas ng resolusyon ayon sa kanilang investigasyon. Parang tanga si Piluka. Ang babo ng utak ang putik. Itong tao, ako na nga kanya ang gumagawa ng mabuti. Ako na nga nagpresenta para makatulong sa ating pamahalaan, hanapin ang mastermind kung sino yung totoo. Ako pa pala ang gigisain nito. Para bang nagturo lang ako kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw sa barangay. Imbes na puntahan yung aking itinuturo na alam ko namang yun ang magnanakaw. Tama ka. Tama ka, Marcoleta. Pero, bakit ngayon nawawala si Guteza? Ngayon, kung sabi nga ni Lacson, ulitin ko lang, kung gusto talaga niya na ma-prosecute, sabi niya gusto niya makatulong sa gobyerno para mahanap yung mastermind. So, where is Guteza now? Nasa na siya ngayon? Bakit hindi nyo iharap? At ang matindi pa nito mga ka-GP Natics, mamaya, malalaman nyo yun, sasabihin ni Marcoleta. Kung ano ang advice niya kay Guteza. Ako ngayon ang binalikan. Oh. So, maraming nadi-discourage. Pagkatapos, meron pang nagsasabi na pinipressure siya na palitan ang kanyang testimony, mag-recant siya, alalahanin mo ikaw yung pamilya mo. So, ganun. Puro haka-haka, Marcoleta. Puro haka-haka. Nasaan ang katunayan? Sige, ilabas ninyo na meron kayong nakikita na nagpupilit sa kanya para mag-recant. 'Di ba? Not siya ay tinatakot
para mag-recant at mga kababayan na may mangyayari sa kanyang pamilya. Ano yun? Haka-haka lang? Lahat ba tayo dito? Pag ganyan klase ng abogado, puro haka-haka na lang, hindi tayo nagbe-base sa facts, mga ka-GP Natics. Maliligaw tayo ng landas. Sa totoo lang, pag ganitong klase ng abogado, nako, sigurado, mga kababayan, kung ikaw, pinili mo itong si Marcoleta, kung wala kang pera, 'di ba? Kung wala kang pera, sa kulungan ka, sa kulungan ang diretso mo. Pero pag mapera ka, mga kababayan, pag ganitong klase ng abogado, ligtas ka. Pero pag nakahanap naman siya ng kagaya ni Luistro, tameme to sigurado. Baka nga hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng statement. Okay? Hindi naman imposible that people working on him. Mga kababayan, ganun pa rin. Yan ay ano lang diversionary tactics lang. Yan ay mind conditioning na sinasabi. Kasi wala naman kayong maipakita na facts. Wala kayong maipakitang ebidensya. So therefore, lahat yan ay katang-isip lamang. 'Di ba? Pag katang-isip, mga kababayan, wala yan sufficient evidence to justify the allegation o kininana. Bago lumabas o kaya ay wag na lang magpakita. Pero siya po ay isa sa mga iimbitahan daw sa resumption ng Blue Ribbon Committee hearings. Ano po sa palagay ninyo? Magpapakita ba siya o hindi? Palagi ko kung nandito naman yun. Kasi naniniwala ako sa kanya na sabi niya, para po sa bayan, kaya ako ginagawa yun. Para sa bayan, pero para sa bayan hindi nagpakita sa DOJ Ombudsman. At yung sabi niya, palagay ko kung nandito naman siya. So ibig sabihin, wala na siya dito? Pinatakas nyo na? Pinatakas na ata Mga kababayan, ano yan, Marcoleta? Nasaan na? Tumakas na? O pinatakas nyo na? Palagay ko, pag nandito siya. Palagay mo kung nandito siya, ibig sabihin, mga kababayan, alam nyo na wala na dito si Gutesa, kaya hindi na mahagilap? Ang unang makapagpapatunan yan, tawagin nila yung dalawang lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Tiksay. Sila daw ang nag-aabot, nag-handle pagka i-deliver na yung pera doon sa Valle Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC. Sa Kabisado mo, Marcoleta. Kabisado walang mintis. Hayat yata yun. At from Hayat, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yung dalawang lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung dalawa? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Nasaan nga po ba itong dalawa ito? Tinago na raw yung dalawa. Tinago na raw. Diyos ko! Tinago na raw. Nasaan ang balita? Bakit itinago na raw? Pag abogado, puro raw daw. Di umano. Wala na, mga kababayan. Sira ang Pilipinas. Balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Tiksay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Chile. Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayo, baka wala tayong extradition treaty. Kwento mo sa pagong. Kwento mo daw sa pagong. Marcoleta, mga kababayan. Pero may pahayag ito Ito, pinutol ko lang, mga ka-GP Natics. Sandali lang. Oy, wait. Meron na itong pahayag, mga kababayan, na kung saan nga po, ayan, sabi ni Rodante Marcoleta, ito ay galing din sa Bilyonaryo. Hindi ko lang mapunto, hindi ko makuha yung caption kung nasaan banda. Pero binabanggit nito, ayon sa kanya, Senador Rodante Marcoleta suggested that surprise witness Orly Gutesa may have decided not to return to the hearing on flood control controversy.
Mga kababayan. Okay? Suggested. That surprise witness. Ibig sabihin, siya po ang nag-advise. Suggested Mga kababayan, suggested that surprise witness Orly Guteza may have decided not to return to the hearing on the flood control controversy after being subjected to allegation saying siya pa pala ang gigisahin. Actually, sinabi niya yun dun sa kanina sa video, mga kababayan. Di ba? Sinabi niya yun dun sa video kaya lang hindi natin masyadong na-highlight. Sinabi ni Marcoleta, wag na. Tinuruan niya si Guteza, wag ka nang umattend. Kala ko ba, mga kababayan? Kala ko ba? Di ba? Na itong si Guteza, surprise witness in order for him to help the government find the mastermind. Mga kababayan, bakit ngayon, Marcoleta? Ang gusto nyo mangyari? Mahanap yung mastermind. Gusto nyong tulungan ng gobyerno natin. Bakit ina-advisean mo etong si Guteza, mga kababayan, na wag na magpakita sa Senate Blue Ribbon hearing sa November 14. Ano ba yan? Meron kayong kinakatakutan na baka ito ay gisahin? Of course, mga kababayan, saan ka nakakita? Saan ka nakakita ng isang witness di umano or resource person tapos hindi gigisahin? Otherwise, mga ka-GPnatics, lahat na lang kahit sino, kahit siguro ako, pwede ako surprise witness at magturo na lang. Total, di naman nila ako gigisahin Hindi naman nila ako tatanungin, hindi naman kailangan yun. Magsalita lang ako. Turo ko lang si ganito, ituro ko lang si ganyan, okay na. Saan ka nakakita, mga kababayan? How will you find out if this person is reliable? If this person, mga kababayan, legit na research person or legit na witness. 'Di ba? Kung hindi mo tatanungin ito, hindi mo malalaman kung ito ba ay nagsisinungaling, kung ito ba ay nagsasabi ng totoo o ito ay nagkukwento lang sa pagong. Hindi po ba? Mga kababayan, ayaw niya, natatakot daw na baka daw magisa. Yun ang pamamaraan para malaman kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Parang si Marcoleta, mga ka-GPnatics, parang mas masahol pa. Di ba? Parang hindi nakaabot ng grade 1. Bakit kanyo? Parang hindi abogado Di ba pag isang abogado, sa korte, wag na lang dyan sa Senate, wag na lang sa Congress. Ang tagal niya rin sa Kongreso di ba? Wala bang hinawakang kaso to sa korte, mga kababayan? Hindi niya ba alam kung paano po ang ginagawa dito sa witness? Di ba? Kino-cross-examine ng prosecutor ng kalaban. Di ba? At kino-cross-examine mo din. Para makita mo kung ito ba ay reliable, kung ito ay nagsasabi ng totoo, kung ito ba ay nagsisinungaling, kung ito ba ay may tinatago. O kung ito ba ay nabayaran lang. Baka mamaya, mga kababayan, ito ay tanim ebidensya lang. Hindi ba? Nagtataka tayo, ba't ka natatakot na mag-isa? Itong si Guteza, sabi niya ganoon, mga kababayan, ulitin ko lang yung pagkakasabi niya dito. Senator Rodante Marcoleta suggested surprise witness Orly Guteza may have decided not to return to the hearing on the flood control controversies after being subjected, mga kababayan, to allegations saying siya pa pala ang gigisahin. Ibig sabihin, natatakot po sila na mag-isa itong si Guteza. Kung wala pong tinatago, kung walang pinagtatakpan, kung ang sinabi ay katotohanan, walang dapat ikatakot. Diba? Sabi ni Ronaldo Caime, abogado si Marcoleta to Mr. 2K. Marco Beta.
Abogado kang naturingan ka, Marcoleta, pero mga rason mo ay baluktot, ukis manin. Ha? Mr. 2K, naiinis na ako sa'yo, attorney. Oh, ayaw nila na mabuking na sila ang may gawa ng lahat ng sinabi ni Gutesa. Kaya nila itinatago, mga kababayan. Palagay ko, ha? Sa akin lang. Kaya nila itinatago. Oh, kaya walang nakikita na Marcoleta. Palagay ko, pinalipad na kasi base dun sa sinabi niya kanina. Kung nandito, magpapakita naman. Aaten kung nandito pa. Kung nandito pa daw, sabi niya ganun. Kung nandito siya. Oh, sabi niya, magpapakita naman kung nandito siya. Ulitin ko yung video, mga kababayan. Yung pagkakasabi niya. Oh, ano pagkakasabi niya dito? Tingnan niyo, ah. Yung dalawa. Nasaan nga po ba itong dalawang Itinago ito? na raw yung dalawa. Ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Tiksay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile. Ay, sorry, dito pala yun. Po sa palagay ninyo, magpapakita ba siya o hindi? Palagay ko kung nandito naman yun, kasi naniniwala ako. Palagay niyo magpapakita ba siya? Palagay ko kung nandito naman yun. Mga kababayan, maliwanag dito na wala na dito si Gutesa. Okay? Pinatakas na. Pinaalis na. Mukhang nag-backdoor na ata ito eh. Parang si Harry Roque. At ayaw nila, di ba? At ayaw nila na humarap si Gutesa, mga kababayan. Oh, ayaw nila na humarap si Gutesa. Nasaan ka na? Nawala ka na. Ayun. Ayaw ni Marcoleta. Ha? In-advisean niya si Gutesa na wag ka nang pumunta sa Senate hearing kasi ikaw lang pala ang ikaw lang pala ang gigisahin. Oh. Ikaw na nga yung tumulong, ikaw pa yung gigisahin, sabi ni Marcoleta. Saan ka nakakita? Witness. 'Di ba? Tapos hindi mo gigisahin. Hindi mo i-cross-examine. Ikaw na nagsabi, mga kababayan. Ikaw na nagsabi, under oath, sa Senado, and kailangan mo itong scrutinize. Diba? Kailangan mo siyang scrutinize. Kailangan mo siyang tanungin. Oh. At saka pabayaan mo siya. Habang tinatanong mo, bilang ikaw ay examiner, ikaw yung nagtatanong, pabayaan mo siya on his own. Bigyan mo siya ng privy to. Diba? Privy to say something na nanggagaling talaga sa kanya, hindi. Ang ginawa ni Marcoleta, Mr. Gutesa, huwag kang magmadali. May napuputol eh. Masyado ka kasing nagmamadali. Basahin mo ulit yung paragraph 20. Diba? Sir GP, tingnan mo, mukha habang kinakausap siya ni Corina, mukhang kabado siya. Kaya nga, mga kababayan, tingnan mo nga yung mukha ni Corina dito, habang nakatingin kay Marcoleta, nagulat siya. Uy, abogado ka. Bakit you suggested Orly Gutesa not to show anymore sa pagdinig ng Blue Ribbon? Sabi mo, this person wanted to help the government, mga kababayan, to find the mastermind behind this flood control anomalies. Tapos, nasan ang hustisya doon? Nasan na yung facts ng sinasabi mo na itong si Gutesa ay gustong tumulong? Diba? The fact na ikaw ay natatakot na gisahin, mga kababayan, therefore, meron kang kinakatakutan na baka mabuking. Baka tinago na sa Taal Lake. At ito pa, mga kababayan, dahil